Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Movement. Kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoong Diyos, banal na Panginoong Kristo, kabayan ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamahala patas ng sikat, karapatang batao. Ay hinggil sa issue ng Kalayaan Island Group claims issue. We support the claims of Kalayaan Island Group as part of our territory under EEC international law. And any supporting Filipinos claim sa pag-claim nito. Ito yung ating tinuhayang issue ngayon. So, mariin nating sinusuportahan ng Administrasyong Marcos at ang lahat ng sumusuporta at lipunang Pilipino sa pag-claim ng KAG at hindi lamang ito, kundi ang buong EEC ng Pilipinas, particular the Sovereign Territorial Sea. So, yun. Ito yung ating issue na ating tinungayan, yung issue sa West Philippine Sea na ngayon ay pinagtalunan nila nito mga nakarang araw sa Senado sa pagpapasa noong resolution o na kiniklaim natin ang KAG, yung Kalayaan Island Group o West Philippine Sea, na kung saan ay nagkaroon ng debate si Senator Pangilinan at saka si Senator Marcoleta. Ngayon, ang EEC ay international law na nagbibigay ng tibay at otorisasyon na maging teritoryo ng bawat mga bansa ang sakop nilang karagatan. Nasakop ng EEC, anumang ang mayroon dito, ay pag-aari ng nasabing bansa at sila ang dapat makinabang doon pangunahin yan. Ngayon ay yung EEC na sinasabi, yun ay yung exclusive economic zone. So yung exclusive economic zone, international to yan, na ibinibigay doon sa mga bawat bansa na ikaw ay mayroong sa bawat ikaw ay mayroong kang exclusive economic zone. Ibig sabihin, mayroong halimbawa sa karagatan ay mayroon niyang ilang milya mula doon sa ating sovereign territory land or sea na may extension. So, yun ay binibigay ng international law. Yung extension na yun at yun ay pag-aarian ng bawat mga bansang binibigyan ng EEC. So, ganon yung hatian ng law. Yung ganon yung territory na ibinibigay ng international law. Kinikilala ng international law. So sa isyong ito ay ang side ni Senator Marcoleta ay hindi napakikiisa sa pag-claim ng nasabing EEC dahil yung sa ating West Philippines dahil sa question niya sa arbitrary ruling ng ipinanalo ng ating bansa noong panahon ni Administrasyong Aquino. Sa kanyang concern sa mga Pilipino na hindi mapahamak kung ating igigibak ang KAG sa WPS sa China dahil sa maaaring digmaan na gawin ng China sa atin ay hindi tayo sang-ayon dyan. Bagamat nagsusulong tayo ng kapayapaan at karapatan, ay ang ating side dito ay pagsuporta sa mag-claim ng KAG at buong WPS o yung sakop ng EEC o buong karagatan at ang mga island dyan sa KAG. So yun. So doon sa pagtatalo inihayag ni Senator Marcoleta na concern niya sa lipunan Pilipino na kaysa mapahamak ang lipunan Pilipino mula mga bata at kung tayo didigmain ng China,
i-give up na lang natin yan kaysa mapahamak naman tayo lahat yung buong bansa natin, di ba? Ayon kay Senator Marco. Pero at i-give up na lang yung West Philippine Sea o yung Kalayaan Island. So kasi kapag give up natin yung KID, yung Kalayaan Group of Island, buong West Philippine Sea, i-give up natin sa West Philippine Sea. So ngayon, dapat lamang na protektahan ng ating pamahalaan at mamayang Pilipino ang nasabing EEC sa WPS at lahat na sakop ng EEC sa palibot ng Pilipinas, hindi lamang yung KIG o Kalayaan Island Group, particular yan, dahil ito ay parte ng ating territory na dapat respeto at hindi kamkamin o magkaroon ng invasion ng sino man dito dahil ito ay pag-insulto sa ating soberenya at simula ng paglupit sa ating bansa ng China o sino mang bansa yan na maaaring lumupit sa atin at kamkamin yung ating EEC. So EEC ay napakadaling intindihin. Yung EEC ay Exclusive Economic Zone na binibigay na extension sa ating sovereign territory of the sea. So yan ay maaaring yung sa yan ang bawat mga bansa ay mayroong ganyang ibinibigay na EEC, territorial of yung kanyang teritoryo, land or with sea, ay mayroon siyang ilang milyang layo na po pwede mong pag-arian. So yun, ganoon yung usapin. At meron ding maaaring usapin din sa land siguro kung halimbawa hanggang saan yung iyong o pwedeng i-extend mo. Halimbawa, sa land naman ang usapin kasi meron mga bansa magkakalapit ng magkakalapit ng territory. May mga border pa nga. So ngayon ay pagdating sa karagatan na yan, mayroon tayong EEC, malinaw na usapin. Nag-raise si Senator Marcoleta yan sa EEC na yan na sinasabi niya ay kanya kino-question ngayon yung arbitrary ruling na ano ba yung pinapanalo natin doon? Ano bang coordinates daw, anong mapa na particular na ating sakop yung halimbawa Kalayaan Island, yan, ano ba particular na pinanalo sa arbitrary ruling. Simple lang ang ating pananaw doon sa pinanalo natin sa arbitrary ruling. EEC. Ang EEC, napakadaling intindihin. Yung ating sovereign territory sa land at saka sa sea, dadagdagan mo ng ilang milya yon. So kung ano ang tatamaan ng ilang milya na yon, atin yon. Kung karagatan lang yan, karagatan atin yon. Tayo makinabang doon. Ano meron doon? Kung may land yun, kung merong island yun, kagaya ng KIG, ng lahat na nasa West Philippine Sea, atin yon. So ngayon, hindi na kinakailangan mag-mapping pa. There's no such mapping pa na ipaparticularize mo. Ang ipinanalo natin doon ay yung ating karapatan sa EEC na sakop natin doon. Ano ba yung mga sakop natin sa EEC natin? So, siguro naka-enumerate naman doon. Yung mga KIG, yung mga Spratly Island, hanggang doon sa mayroon doon sa dulo-dulo ng Luzon na mayroon mga ring inaangkin doon ng China. So lahat ng sinasakop ng EEC atin yun yung ipinanalo natin sa arbitrary. No need pa sa mapping. So ang nire-raise ni Senator kagagalang-galang na Senator Marcoleta ay parang gumagawa siya ng debate o issue na hindi naman dapat pag-usapan yun. Kasi nga EEC ang usapin doon, EEC. Kung ano ang milya na layo ng EEC atin yun. Simple as that. Kung may isla yan, kung dagat lang yan, atin yan. Tayo ang magtunabang doon. Simple. And ano ang pangawakan sa EEC international law yan. So yan ay nare-recognize ng international law. So ngayon, kung ang China doon sa 9 line, hindi yan nare-recognize ng international law. Siguro kahit man tayo sa ating sarili lang, hindi tayo i-recognize ang international law kung aangkin natin yun as tayo lang. Siguro. So ngayon, ang naging usapin dyan, EEC. So meron tayong merong claim din yung China, so ngayon magtatalo kayo ngayon yan. Ngayon, ang pinakamagandang pangyayari ito, meron tayong international law, EEC. So ibig sabihin, yung pag-claim natin ay nasusuportahan ng EEC bilang atin yung
yung KIG at lahat ng mga malalapit sa atin ng mga isla na yan na inaangkin natin na atin. Bilang ating, bilang masa natin ay yung mga kalapit natin na tayo ay nakikinabang diyan. Bilang ating mga batas na ating nakikinabangan. So ngayon, meron pa tayong munisipalidad diyan sa ating mga batas. Ngayon, ay yung China, ganun din, meron din sinasabi na Indus Line. O amin din yan na Indus Line yun, di ba? Nag-aangkin na tayo. Ngayon, yung ating pag-angkin ay nasusuportahan ng international law sa EEC. Kaya panalo tayo arbitrarily. So wala na tayong dapat usapang mapa-mapa. EEC. Ilang milya ang layo ng EEC, yun ang usapin doon. So siguro, para sa atin, medyo may mali yung nire-raise na ni Senator Marcoleta na pagtatalo regarding sa mapping. Hindi mo na kailangan i-mapping pa yon. Ang mapping mo doon, yung EEC. Diba? EEC. Ano ba yung sakop ng mapping natin? EEC ang mapping doon, EEC. Ilang miles mula doon sa teritoryo mo, ang EEC atin yun. Simple as that. Kung anong tamaan ng EEC mo, atin yun. So wala nang sabi mo, anong particular mapping. So wala na tayong mapping pa na pag-uusapan na particular natin yung mapping na atin yan. Diba? Na ganun yan. Hindi, may EEC tayo, international law, na dapat i-recognize at kilalanin ng China. Hindi yun na Indus Line nila. Tayo, meron din tayo eh. Nasa Constitution nasa Republic Act namin, amin yan. Di ba? Bilang sa atin. Sa atin. Sa kanila, ganun din eh, na Indus Line. Ngayon yung atin, nasususugan ng EEC, international law. Kaya tayo ang panalo sa usapin na yan. So ngayon, hindi lang KIG ang usapin dito sa buong EEC. Kapag nag-give up tayo dyan, buong EEC natin ang kukunin ng China dahil sa 9 line nila, nasakop nila yan. Subalit, hindi recognize ng international law o unclose ang 9 line nila sa kanilang batas. At pag-angkin lamang yan. At tayo man ay may sariling batas para dyan sa EEC na iyan mula dyan sa Kalayaan Island. Di ba? So, parehas tayo nagkakit eh. Sinasabi natin, meron kami sariling batas para dyan, para kanin. Wala ninuno namin, mga ganyan. Ganon din sila eh. Ninuno namin, ganon din eh. May batas din kami, di ba? Eh, sino sinususugan nung international law para pag nag-debate tayo. Kaya nanalo tayo sa arbitrary ruling kasi because merong international law na tinutupad. Di ba? So ano pa ba yung sasabihin mo na imamapa mo na iyo yun. Di ba? Lalong-lalo na kung yung sinasabing Kalayaan Group of Island and other island doon ay sakop ng ating mismong sovereign territory. Lalo na, hindi mo pwede talagang kumagrantina doon. Diba? Lalo na napakatibay na usapin na ating. Eh, ang China nang bubuli kasi nga through the hindi kinikilala ng EEC. Hindi na kinikilala yon yung international law na EEC na yon ay extended version ng bawat mga bansa sa palibot ng waters mo. Eh, yun ang nagiging problema. Ayaw kilalanin ng China yan. Eh, tayo nasusuportahan ng EEC sa claim natin na yun. Sa municipality na yun at iba't ibang mga island doon o waters doon. Ngayon ang China, binubuli tayo sa malakas sila sa atin. So ngayon, ay ang usapin dyan ay kahit pa parte ba ng EEC natin, i-give up natin yan para lang hindi tayo mainit-init. So, ngayon, ang ating pamalaan dapat lamang na maglagay ng sundalo at patrol sa ating karagatan. Mula dyan sa KAG o WPSEEC at buong EEC to protect our country and our territory. So dapat lamang tayong pumotek. Hindi lamang sa pang-claim ng China and to anybody na mga anumang maaaring threats, harm, or interest sa ating kalupaan na gagawin. Kaya kailangan tayong maglalagay talaga o sino mang mga sindikato, terorista na maaaring gumawa ng hindi mabuti doon sa ating West Philippine Sea, dapat babantayan talaga yan. At yung mga island na sinasabi, dapat ang ating pamalaan, magtatayo ng mga istruktura doon. Talaga maglalagay sila ng talaga mga stationary ng mga sundalo ron at bawat mga ilang mga island doon na dapat nalalagay or iba pang mga istruktura
na makatutulong para sa mga mangingisda natin, etc., para mapangalagaan yung West Philippine Sea. Dapat i-cultivate ng ating pamahalaan yun. Madaling budgetan lang yung struktura doon. Lalo na, magpoposte tayo ng sundalo doon, di ba? So, para protektahan yung bansa natin through that, tsaka strategically, yung mga isla yung maganda kasi kinakailangan yun ay pangunahin po protekta sa ating teritoryo, yung mga isla na yon. So, kapag kinakailangan talagyan natin ng mga kasundaluhan at kumpleto dapat yon na mayroon silang naangklahan ng mga, yung halimbawa sa Calayan Island, naangklahan yon at may mga barko doon na mula din doon, papatrol-patrol ka ron. Hindi magmumula lang doon sa Metro Manila o sa dito sa island natin para patrol ng lahat yun. Dapat yung mga mismong isla yun, may mga ano na rin doon, may mga nakabalahura na rin doon na mga kung ano man makapagpapatrol doon. Gusto mga area na yun. Kasi para maprotektahan nga yung West Philippines natin. So, sangayon tayo ponduhan yung ating Coast Guard, yung ating EFE, para pangalagaan yung ating yung ating ano na yun, yung ating area na yun. So, gayon man, ang ating pagdepensa kahit na ang sundalo natin ay andyan at nagbabantay o protekta, ay hindi tayo gagawa ng hakbang na violente bilang pagtatanggol sa mga pangaras o nais na paninikin o claim ng China. So, yung ating mga sundalo na stationary, nagbabantay, kung ganun ang pangaras ng China doon, sila ikot-ikot sila ron, nag-water cannon, halimbawa doon sa ating mga bangka naghahatid ng mga pagkain, ay siguro pwede tayo magpasensya ron doon sa mga ganung mga bagay na ginagawang pangaras ng China o panginapot. At ang ating pamalaan kasi nagbobose sa UN or sa China para erase yan, ginagawa ng China ay yun ang magpupersa para sa peaceful means. Hindi tayo makikipag water cannon sa kanila or makipag-harasan sa kanila sa kanilang ginagawa. Pasensya, bigyan tayo ng pasensya bilang pagdepensa natin. Pero andun yung masundal ngayon. Kung dumating yung punto na yung kasundaluhan natin doon ay inatake nila, it's invasion na, di ba? Kapag inatakan ba doon sa West Philippine Sea, mayroong discussion doon eh. Kapag inatake na nila yung sundalo natin doon, or yung ilang nagpapatol, pinagbabaril na nila ron, pinasabog na nila. So napakasimple, hindi na kinakailangan pa natin na sabihin yung sundalo to defend themselves, to strike back, parang gano'n, di ba? At lalo-lalo may mga tao roon na makipinsala kung gaganon. Invasion yun eh. It's part of the invasion, mula doon yung yung bansa natin. And then, particular, sa kalakhang bansa. Ngayon, meron namang rule ang digmaan para dyan, hindi basta-basta gagawa ang China na mapapariwarali po ng Pilipino kung dumepensa ng bakbakan yung ating mga sundalo roon. Sa tingin natin, but hindi naman tayo ang magpapaulan roon. Didepensa tayo. Ngayon, para saan pa nagsundalo tayo roon kung tayo naman ay hindi naman didepensa. Di ba? Para saan pa? Di ba? Para lang doon sa mga iba't ibang mga sindikato roon o mga sisira doon. Hindi. Ganon din sa mga invasion. Hindi ko protektahan natin yung bansa natin. Hindi na malaking bansa yan, meron naman tayong international law at hindi basta-basta nila po pwedeng gawin yon. Didigmain tayo para lamang naagawin nila yon nung China. Hindi naman siguro sa Iloilo kung gano'n. O, kasi ang isang punto dyan, nasa sa likod natin ang United Nations dyan. Kasi tayo yung panalo roon eh. So kaya may depensa tayo, lalo na sila magpapauna roon. Diba? Parang away bata, nauna siya eh. Diba? Depensa kami. So, ganun. So ngayon, depending kung tayong malakas doon, hindi, sa tingin natin ay hindi naman makapariwarang libo ng Pilipino because of the IHL, kung gusto din na yun. Ngayon, at saka hindi naman sila siguro ganun ka bobo, para digmayin yung Pilipinas o gagawa nila. Tsaka tayo siguro hindi naman papaliparan ng nuclear yung Pilipinas kung agawin nila yung West Philippine Sea. Diba? Kasi kailangan nila yung mga lugar na yon. Kasi sila yung nakita, kumbaga man ay strategically, gusto nila yung bansa natin at saka yung area because of the kalaban nila ang Estados Unidos. So nasa gitna tayo.
So kaya kailangan nila yung mga lugar na yun kasi interception or frontier nila yung Pilipinas kung gano'n sakali. Pero tingin natin na hindi naman tayo na lalagay sa alanganin kung dedepensa tayo even in makipagbakbakan pa yung mga sundalo natin doon. Kung sakasakali na yung China, ini-invade na yung mga land na yon. Kung ini-invade na nila, tayo ay, halimbawa, yung napostehan natin, na pinopostehan pa, ay pinaalis sila ron, na-armalite na sila ron, defend siyempre. So ngayon, alam ng ating mga hierarchy leadership kung paano kakusapin yung UN, ay mali sila ron, di ba? Kung lalo, nagpauna sila ron. So yan. So ngayon ay ang ating pamahalaan ang siyang magdidiit ng mapayapa sa UN at UNCLOS at kinatawan sa UN. O magkipag-usap sa UN para sa ating claim sa WPS o buong EDC. Particular, at ang siyang dapat na mapayapang pag-enforce at hindi ang marahas na kagaya ng ginagawa ng China. So hindi natin katapatan ng karasan ng China kung sakasakaling ang mga ginagawa nila ay yung ano ba, nangaras lang ng gano'n, yung para nabangga yung barko or yung ikaw ay water cannon, so, pasensya na lang tayo ron. Pero kung armalatin na kayo ron, pinapasabugan na kayo ron, siguro you need to defend. Kasi para sa isang sundalo kayo ron, para sa sundalo, di ba? Defend our country. At yung mga sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi sa akin na kailangan dumepensa. Kasi nga baka malagay sa alanganin yung ating lipunan Pilipino. So, hindi. Siguro, pag yung kanyang concern na yun, medyo lawakan niya. Kasi meron naman tayong, kinakailangan natin yung depensa natin, kahit tayo nagsusulo ng kapayapaan, pero kung i-invade yung bansa mo, hindi pwede kasi doon mo lang i-invade yung bansa mo eh. So tayo nagpapayin ng kapayapaan, pero kung i-invade na yung bansa natin, we need to defend. So meron namang rules ang pagdepensa, so hindi basta-basta malalagay sa alanganin kung magpapalawak ng isipan ng ating galang-galang na senador regarding dyan sa kung sakasakali na gumawa ng karasan ni invade na nila yung Calayan Group Island, ginigera na nila yung mga sundalo ron, we need to defend from that. Ganun. Pwede naman yun at hindi tayo maalanganin because of the international humanitarian law, etc. Para sa ganyang klase ng mga invasion. So ngayon hindi naman terorista siguro yung China para gawin yung mga bagay na yon na kahit sino papatayin nila, lalo yung mga mamayan doon, di ba? So at ngayon kung digmaan na ang ngayon kung didigmain na ang kasundaluhan natin diyan para paalisin at ang mga mamamayan sa nasabing mga isla ay gawa ng hindi mabuti, ay hindi na kailangan pa magkatubili na magtanggol ang persa ng ating kasundaluhan sa WPS o buong EC, particular KIG. So yan yung mandato ng ating mga kasundaluhan, talaga dedepensa nila. Meron namang sa paningin natin ay hindi naman malalagay sa alanganin ang ating bansa because of the international law rin kung sakasakaling mandigma yung China na initially ganun aagawin yung lupa na yun. Kasi nga, mali naman sila. Kakampi natin ang UN International Law, UN sa Persa kung magbabalasubas ang China. Because, kaya natin sila magiging kakampi to defend our country with that kasi because of the tayo ay panalo sa EEC para angkinin natin yun at hindi tayo paalisin doon. Atin yun, ibig sabihin. Kung gumas ka pagkaraniwang lupa, hindi ka pwedeng paalisin sa sarili mong lupa. Di ba? You have to defend. Kaya paalis ka. Di ba? Parang ganun lang kasimple yun. So kaya, kakapin natin yung gobyerno kung tayo may sariling lupa, pinapalis ka ng isang sino mang konseho ng tao. Ganon din sa international law. Pag pinaalis ka ng sarili mong lupa, hindi mo pwede. Bagamat iisi yun, atin yun. Karapatan natin yun. Parang ganun. So ngayon, may leadership ng ating pamahalaan na dapat alam nila ang mga gagawin kung umabot sa ganyan ang gawin ng China sa invasion na ang gawin na dinidigma na nila ang ating kasundaluhan at ginagawa ng masama ang mga mamamayan doon kagaya sa KIG. Dapat natin ipagtanggol ang EEC at lalo na panalo tayo sa arbitrary ruling.
Ngayon, ang UN ay dapat ayudahan ng Pilipinas kung may ganyang invasion or mag-impose ng digmaan or WPS or ating EEC claim. So bagamat David and Goliath ang tapatan ay idepensa ng wasto ang ating karapatan. So yun. So sana ay ganon. We have to defend. Sumusuporta tayo dun sa ating Coast Guard yung pinapayag na PFP na depensa ng ating Pangulo Marcos, depensa suporta ng lipunang Pilipino defense. Kasi yung pangunahan nyo, kapag ginanon na yung municipality, ano pa ba yung ating kalakhan? Ganon din yung gagawin nila ron eh. Ibig sabihin, gusto mo, ilikas mo yung taga-WP, yung taga-KIG, lalagyan natin dito sa mainland natin para ibigyan na lang natin yun. Hindi natin dapat ibigay yun. Yun ay dapat natin pakilabangan, protektahan natin yung mga mamamayan doon para na rin natin pinoprotektahan natin sarili mula doon. So, hindi tayo mapapahamak diyan kundi depensa yung sundalo natin, palalakasin natin yung ating mga ano diyan, yung ating mga kasundaluhan diyan. Ngayon, kung halimbawa they defeated those, so ang UN hindi naman mapapayag doon kasi ginagano nila. Lalo na dadalhin na nila dito sa mainland natin yung digma nila. Kapag kasi halimbawa didigmaan nila pasunod na yung ating mainland. Didigmain na nila. Siyempre, kung ano yung mga kung ano yung persa ng ating kasundaluhan dito, yun ang tatargetin nila. Di ba? Hindi naman yung mamamayan. So, yun. Ngayon, ay, siyempre, pangunahin din depensa. Dideploy tayo ng tao doon. Kung sakasamahan. Pero dapat naman talaga gano'n. Yun naman talaga ang dapat na para sabay sundalo natin, strategically, para natin dinidepensahan yung bansa natin. Lalo na mga usapin ito. So, yan. So, ang ating pamalaan ay ipapatuloy ang mapayapang pagtanggol sa UN sa nasabi EEC. At gayon din ay ang paglalagay ng kasundaluhan sa mga isla ng kalayaan under our EEC ay dapat i-maintain ng ating EFP at maging pagpapatrol to defend our territory. At hindi lamang sa usapin ng China claims, kundi iba't ibang usaping pagprotekta ng bansa o generally invasion at terrorism, pagsira ng karagatan o mga ginagawang halimbawa ginagawang habyan ng mga traffickers, mga ganon. So dapat ma-check yung mga land na yun bilang atin kasi nga pwedeng gawin siyang hub ng mga traffickers, mga kontrabando, maaaring ganon. Kasi kailangan natin ng mga sundalo diyan para or Coast Guard, siguro hindi naman kahit hindi police, yun trabaho ng Coast Guard yan dahil kung mga isang sakop na ng mga karagatang so iba pa yung mismong police na siguro kung palalakasin din yung police ng Kalayaan Group Island yung municipality doon para makapagpatrol. Diba? So ngayon, ating suggestion din sa ating pamahalaan na lagyan ng mga istruktura ng pamahalaan ang mga lupain sa WPS, yung particular PAG o under our EEC para protektahan ito. So yan, kailangan mag-ibayuhin nila yung halimbawa struktura ng mga sundalo. Parang yung struktura yata ng sundalo dun, mukhang hindi naman yata matibay. Dapat siguro bigyan nila magandang struktura yung sundalo para maayos naman yung kanilang kung doon sila maayos station. At magandang pagbabantay doon para dinuubor yung mga sundalo ron. At iba't ibang struktura na makatutulong sa mga mangisda, makatutulong doon sa halimbawa research, makatutulong sa etc. doon sa mga bawat mga isla doon, di ba? O paghahanap ng mga mineral, pangangalaga ng mga corals, di ba? So dapat mayroong doon na mga struktura ng ating mga susuportahan ng ating halimbawa ng DNR or ng whatsoever na sakop ng opisina o ahensya ang paglalagay ng mga ng mga struktura para makatutulong doon sa doon sa ating nandun na sila. Hindi na magmumula pa dito sa main. Mayroon mga struktura at hindi siya basta-basta. Halimbawa, kung walang tao ron, isang islang malaki, ay hindi pupuntahan ng sino mga sindikato o mga gagawan masama ron or halimbawa, yung China, pag-interesan nila, kasi walang tao, gagawan nila naman kung ano. So, makigising tayo, meron ng struktura ng China roon. Di ba? Paano mo na mapapalisin yun na may struktura ng China roon? Di ba? Napakahirap ngayon. Lalo na, binubuli tayo. Kaya dapat istrukturahan na natin yun
at i-cultivate na yung mga isla roon para hindi yun naagaw. Diba? Ganun kasimple yun. Yun ang session natin sa gobyerno. So ngayon, dalangin natin ang protekta ng Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo sa ating bansa at gawain ng kaliwanagan ng Mother Mary na maliwanagan ang mga bansang naghahangad sa ating bansa na hindi mabuti na sila ay magabayan sa mabuti para sa ating bansa. Kaya sana protektahan tayo ng Panginoon Diyos kung mayroong ganun nag-iinteres sa atin ng hindi mabuti na kung ito ay hindi makabubuti sa ating bansa. Tayo ay gustong pag-interesan, sakupin, o kontrolin yung ating bansa, either direct manipulation or indirect man, sinasabi, para tayo ay kontrolin. Kaya sana, maging mahusay ang lipunan Pilipino, big piece para protektahan yan, yung pamahalaan na ating natasabutin palagi yan ay at ang posisyon ng ating pamahalaan, how they defend our Philippine society. So yun yung ating boses diyan. Sana yung ating lipunan Pilipino ay makita sa pag-claim noon, protektahan yun, at kung paano mo protektahan ng ating kasundaluhan yan. Para yung sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi nalalagay sa alaman ating bansa. But as I've said, mayroong rules naman niya, di ba, yan, kaya hindi basta-basta i-invade yan. Sino mang bansa ang Pilipinas, because of that na may interest sila sa bansa natin, particular yung Kalayaan Island, interest nila. Ngayon natin ibigay, baka gusto nila, di may naniliman sa natin. Di ba, pang gano'n, ay ibigay yan eh. Diba? Hindi may naniliman sa natin. Sakot ka, doon sa COVID. So, siyempre, hindi naman po pwede papayag si UN, gagano'n tayo ni China, lalaking bansa mo eh. Gusto mo sa COVID, sa COVID mo, di ba? Parang gano'n. Ayun, hindi nila papayagan na gawin ng China. Particular yung ang pinanano natin sa IBC. So yun, muli maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at ng ating banal na Santa Maria, ang bansa Pilipinas, mula pamahalaan ng mamahalaan ng mabuti, tubulin yung karapatan ng tao, patas ng justisya, iwasan yung pang-abuso, katiwalian, pang-api ng mamamayan sa kanilang pamamahala o pansariling interes. Ngayon ay yung mamamayan naman ay iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, bago suportahan ang mabuting pamamahala, patas ng justisya, karapatan ng tao. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maulad, at higit sa lahat, makapanampalataya tayo ng lumos sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at tayo ay magkaroon ng malaking pagkala sa ating kaligtasan. Uli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana mapasabot naman ang human rights promotion sa ating tumigil sa karapatang pagtao at mabuting pamahala mula dito sa isyong ito ng magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.